Alam kong isa kayo sa mga nakapanood ng isa sa mga sumikat na pelikula ng Marvel Studio. Ito ang Avengers Endgame. Ating tutukan si Captain America. Alam naman natin na nabuhat niya ang Mjolnir at isa sa mga tumulong kumuha ng mga Infinity Stones at siya ring nagbalik ng mga ito na hindi natin nakita kung paano nga ba niya naibalik. Kaya bibigyan ko kayo ng kaunting storya kung paano niya maaaring naibalik ang mga Infinity Stones isa-isa. Hindi lang basta istorya dahil susundan natin ang Marvel Cinematic Logic at pipiliin ko ang ilang senaryo na maaaring haharapin ni Steve Rogers sa pagbabalik ng mga Infinity Stones. Simulan natin sa pagbabalik niya ng Mind Stone at Time Stone sa New York sa taong 2012. Sabihin na natin na pinakamadaling isauli ang Time Stone sa Ancient One, pero maaaring kaharapin niya ang ilan sa mga topic at advice mula sa Ancient One dahil alam naman natin na kapag hindi agad na ibalik ang Time Stone sa tamang oras ay maaaring magdulot ito ng paglitaw ng iba't ibang puwersa ng kadiliman. Kaya si Steve ay dapat maibalik ang mga bato sa araw na hiniram ito. Ano ang susunod na mangyayari? Dadalhin ni Cap ang scepter laman ng Mind Stone at kailangan niyang gumawa ng ibang taktika upang ibigay uli ito sa Hydra. Maaaring isa ito sa hindi niya gustong gawin pero kailangan. At dahil na isauli niya ang dalawa sa mga Infinity Stones, siya ay pupunta naman sa Asgard sa taong 2013 upang isauli ang Reality Stones. Ang tanong, paano siya makakalusot at makakagala sa Asgard kung walang nakakakilala sa kanya? Alam naman natin na si Cap ay magaling din sa pagbabalat kayo pero hindi siya makakalusot kay Heimdall dahil nakikita niya ang lahat. Kaya walang ibang magagawa si Cap kundi ipaliwanag kay Heimdall ang nangyayari. At sa tingin ko may intindihan naman ito ni Heimdall at maaaring tutulungan siya. Ang problema, paano niya maibabalik ang Reality Stone sa katawan ni Jane Foster kung ito ay bato na? Hindi naman pwedeng ibalik niya ito ng basta-basta. Pero maaaring ang solusyon nila ay ang impluensya mula sa mahika ni Doctor Strange kung saan maaaring maibalik niya ang Reality Stone para matunaw uli ito. At matapos ang kanyang misyon sa Asgard, siya naman ay pupunta sa planetang Morag upang maisauli ang Power Stone. Maaaring uunahan ni Steve si Peter Quill bago pa man niya makuha ito at bago dumating sila Korath at matapos yun, siya ay pupunta sa planetang Vormir upang isauli ang Soul Stone. At dito niya makakarap ang dati niyang kalaban na si Red Skull. Ang isa pang tanong, anong mangyayari kapag isinauli ang Soul Stone sa Vormir? Kinumpirma ng mga direktor na sila Anthony at Joe Russo na kapag isinauli ang isa sa mga Soul Stone ay makakalaya na si Red Skull sa Vormir. At i-imagine nyo kung ano ang maaari nilang pag-usapan sa sobrang tagal nilang hindi nagkita. At matapos niyang maisauli ang Soul Stone, ang huli niyang destinasyon ay sa New Jersey upang isauli ang Space Stone. Siya ay magbabalat kayo at mabilisan lang niyang ibabalik ito kung saan nakalagay at matapos nun, siya ay magbabalik sa kanyang pinakamamahal na si Peggy Carter pero ikukwento niya ang buong nangyari sa kanya. At yan ang isa sa aking storya kung paano naisuli ni Steve ang mga Infinity Stones. Hindi man ito ang totoong nangyari, hindi pa naman huli mag-request sa Marvel Studio kung paano niya naisuli ang lahat ng ito. Malay nyo, magkaroon ng TV series tungkol dito. May request ka ba at katanungan? Comment lang kayo dyan sa baba. Hindi ba like, subscribe, stream, smash that bell upang hindi mo malagpasan ang mga video na mapapasabi ka ng oo nga no?